Kagagaling po lang po natin kahapon sa shop, pinaayos natin si Bakbak. Doon, sinabi na po natin yung mga napapansin natin na problema dito sa ating sasakyan. Matagal ko na po napapansin na medyo hirap yung ating sasakyan pagpaahon, no? Lalo na po pagka mahaba yung akyatin. Minsan nabibitin sa taas. Tapos yung aircon, yan din po yung sinabi sa atin nung nabilihan natin. Sa atin may problema sa aircon. Pagka nakabukas daw yung aircon, una malamig siya, tapos after ng ilang minuto mamamatay, hihina, fan na lang yung gumagana. So yan po yung isang problema na nabanggit niya. Tapos hirap din yung ating sasakyan pagka paatras, parang ang hina-hina ng ating sasakyan. Nung dilan na natin kahapon sa shop, time na rin para i-change oil. Tapos pinasabay ko na po lahat ng mga problema po na napansin natin dito kay Bakbak. Hindi ko na pinaabot ng 5,000 yung takbo mula nung huli siyang change oil. 4,500 to be exact. Nagpa-change oil na po tayo. After mag-change oil, sinabi ko na medyo mahina yung sasakyan. So ginawa niya, chinek niya muna yung mga spark plug, nilinis, tapos chinek isa-isa. Okay naman, walang problema doon sa spark plug. Pero pagdating po doon sa cylinder niya, kasi 3-cylinder tapos 12 valve. Yung 12 valve, ginawa niya, sinukat niya, meron siyang ginamit na parang manipis na paint sheet, na parang ganito itsura, pahaba na manipis na mga lata. Gawa siya sa lata, tapos may sinuksok siya doon, sinusukat. Meron doon na ayaw pumasok, ibig sabihin mali yung spacing nung parts na yon. Hindi ko matandaan kung anong tawag, para siyang gapiso kaliit. Tapos nung chinek niya, merong isang problema, inalis niya po yon. Then tinignan namin, meron na pala siyang kumbaga tinubukan na siyang ipantay. Kaya lang yung itsura niya, nasa gilid lang po yung may kiskis, no? Merong bawas. Dapat kasi yung gitna para lumapat siya dun sa valve, para walang singaw pagka nagkakaroon ng compression. Yan yung isang problema, singaw yung compression ng ating minivan, kaya pala mahina. Tapos hindi siya makabuelo minsan pagpaakyat. So ginawa niya, niliha, meron silang kuskusan para pumantay. Then minsan sinasander nila para talagang pumantay yung metal na yon. Parang silaki lang siya ng piso mga ilang minuto, minsan oras na nga po, inabot na ng hapon. Tapos kakabit nila ulit, i-check kung tama yung spacing. Masikip pa rin, ulit na naman. Nung huli, okay na. So sakto na siya. Then wala nang singaw. Doon po namin napansin na sobrang ganda na nung takbo ng ating minivan. Kahit paatras, kaya niya na, wala nang singaw. Nasubukan na natin, nag-test drive tayo kahapon. Walang problema, okay na siya. After kasi mag-change oil, nung binuksan na itong ignition, yung susian, pagbukas nun, napansin nung may-ari ng shop na parang basyo yung pag-start ng sasakyan. Parang pag-start na ganon, matagal siya bago tumakbo yung sasakyan, meron siyang narinig na parang basyo. Yun, so kaya niya pinabaklas yung sa cylinder. Ginawa nila ng paraan, yun muna yung pinakamadaling paraan kaysa ibaba yung makina. Galing po ng mekaniko, kasi tulog pa lang ng makina, alam niya na kung merong problema. And then, yung isang problema natin, itong aircon. Dati, pagka naka-stop yung sasakyan, naka-idle lang yung ating gas, tumatalon-talon, nanginginig-nginig yung sasakyan, parang hirap na hirap patakbuhin yung aircon. Tapos, dahil nga mahina yung makina. So, nung inayos yun, nung naayos na yung ating valve, okay na rin. Kaya niya na. Then, ang problema na lang, yung aircon, nawawala-wala yung lamig. So, chinek nila yung wirings, yung compressor, lahat. Yan, binaklas yun dito, tinignan nila. Then, nakita nila, hindi naglalapat doon sa may compressor. So, pagka dumikit, and hindi siya bumabalik, merong space daw. So, ang ginawa nila, binawasan nila ng spacer, ito. Yan, tinanggal po nila itong spacer. Nung tinanggal nila, medyo matagal siyang baklasin. Nung naalis na nila yan, dito yung sa ilalim nung naalis na nila, ayun, medyo okay na. Ayun, dito tayo nakapark sa Balayong Park. Tapos naka-aircon tayo, naka-2 yung fan, nakabukas yung aircon. Ayun, hindi na nanginginig yung sasakyan. Tapos malamig na dito sa loob. Nung tinesting ko kahapon, nung sinet ko to ng number 3,
Yan, medyo umaabot na siya dito sa back seat. So, ganun na siya kaganda. Ganun na siya kalakas yung ating aircon. So, pwede na natin siya magamit pag nagbabiyahe. And dati kasi, pagka nag full stop, halimbawa may traffic, nakahinto yung sasakyan, tapos nakabukas po yung aircon ko, pagtapa ko ng accelerator, hindi umaanda rin sasakyan. Parang hirap na hirap siya. So, di siya makaalis. Kahit minsan, kahit fan lang. Dahil din po yun dun sa sa valve natin. Tapos yung aircon din palyado. Pero ngayon so far okay na. Wala na tayong problema. So yan po yung kasama dun sa binili natin, no, yung pagbili natin nung problema nung previous na may-ari. Lalo na po itong sasakyan ay surplus, tapos second hand pa. Kumbaga para sa akin kasi given na yung magkakaroon siya ng problema dahil unang-una hindi siya bago, surplus pa. So, tanggap na natin na may problema. So, ang pwede natin gawin, ipa-check sa maayos na mekaniko para ma-total check nila yung sasakyan ninyo. Ngayon, masasabi ko na confident ako na magagamit ko na siya pang long ride ulit, pang akyat sa mga alanganing lugar. So, talagang naniniwala ako na kakayanin na namin ni Bakbak yung mga matataas na akyatin dito sa Palawan. So sana samahan nyo kami sa adventure, iikutin pa natin yung mga spot dito sa Palawan. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung iba't ibang lugar, yung mga bihira pang mga features, yung mga underrated na lugar dito sa Palawan. Ipapakita ko po sa inyo lahat yan. Kaya kung ako tatanungin kung sulit pa ba ang bumili ng minivan sa kabila ng mga may problema, yes, sulit pa rin siya. Kasi unang-una matipid siya sa gas. Yung gas consumption natin, umabot tayo ng 12 kilometer per liter. So, ganun siya katipid. Tapos, sabi nung mekaniko na gumawa kahapon, mas titipid pa yung ating minivan kasi wala na siyang singaw. So, hindi tayo magbubomba ng accelerator. So, sa susunod, i-check natin ulit kung ilang kilometer yung aabutin ng 1 litro. So, yun. Maliban doon, yung mga pyesa, napakamura. Kahapon wala naman ako napalitan na pyesa, so nagawan po nila ng paraan. Pero yung mga pyesa nito napakamura compared sa mga latest na sasakyan. Medyo mahal po yun mabigat din sa bulsa. So para sa akin, practicality, mura siya sa gasolina, mababa yung maintenance, tapos maluwag, sarap i-drive, tapos very useful yung minivan. Sa akin kasi tatlo yung pinaka main goal ko kaya bumili ako ng minivan. Una, pang daily driver, gamit siyang pang service araw-araw. Pangalawa, pang camper. Kaya yung setup natin dyan sa likod, may mga higaan, nagka-camping tayo. Pangatlo, gagamitin siya for business. So, pwede natin siyang kargahan ng mga produkto, gawin mismong mobile store, pwede, i-customize lang natin. So, soon yan yung isusunod natin na project. Gawing business itong minivan natin, itong si Bakbak. Pinagtataka ko kasi dati, nung napapanood ko sila Mayor TV, yung mga ibang nagmi-minivan, sila Boy First Time, yung iba pang mga minivan owners, naakyat nila yung Baguio. Yung Baguio po, sobrang taas niyan Bakit nakaya ng sasakyan nila? May mga nakita ko, 4x2 rin, automatic din, pero kayang-kayang parating sa isa sa mga matataas na lugar dito sa Pilipinas, which is yung Baguio, walang kahirap-hirap. So doon ko napagtanto na talagang mayroong problema yung aking minivan. Nahihirapan kasi siya sa paakyat, kaya hindi ako komportable na masyadong paahon. Compared po sa mga inaakyat nila doon sa Luzon, dito sa Palawan, wala kaming ganun katataas na akyatin. Although may mga bundok talagang inaakyat dito, pero hindi ganun kataas tulad sa Baguio. Ngayon, nalaman na namin kung ano yung problema. So ngayon, kaya ko nang umikot ulit. Kaya masasabi ko po sa mga nagbabalak bumili ng minivan, ituloy nyo pa rin po yung pag-review, pag-research sa sarili nyong effort, magtanong-tanong kayo kung ano talaga yung may bibigay ng minivan. Para sa akin, basta nagagamit na siya, functional, kaya nyong i-maintain, yan po yung pinaka-importante. Lalo na po sa mga practical na tao tulad ko, sulit yung pagkakaroon po ng minivan. So yun lang po, sana nabigyan ko kayo ng kalinawan tungkol sa
mga problemang pwedeng kaharapin ng minivan. So ganoon din po yung mga ibang sasakyan, nagkakaroon din ng problema lalo na po pagka napabayaan, hindi po na well-maintained. Actually kahapon, yun pa lang po yung pinaka-first na nabuksan yung ating minivan. So mula nung nabili natin siya, so doon na natin pina-check yung mga dapat i-check sa ating sasakyan, lalo na po sa makina. Simula ngayon talagang ipapamaintain natin ng maayos at regular si bakbak para tumagal sa atin yung ating sasakyan. So, yung maganda sa kanya, hindi ganun kamahalan yung pag-maintain, lalo na po yung pyesa. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!